Yung ko na yan, yung 1/4 na bilo. Yung silay na yun, maaari yan yung may presyo pa. Kumbaga sa dilim. Hindi pa dilaw. May konting liwanag pa. Ayun na presyo. Ngayon, pagka nawala na yun, yung konting silay na yun, baka doon na bumagsak yung presyo. Doon na magtutuluyan, ano? Oo, dahil pag kumikit na. Kasi yung mga nakikita natin nakakaraan, berde. Na full yung sumbo, na parang milon, talagang 2,000 plus. As magkasunod nga yun. Nakapraso na lang siya. May presyo pa siya, kaya nga pababa na. Baka kung pumikit na yun, baka doon na bumagsak na yung presyo. Doon na. Yung ko na yan, yung 1/4 na bilo. Yung silay na yun, maaari yan yung may presyo pa. Kumbaga sa dilim. Hindi pa dilaw. May konting liwanag pa. Ayun na presyo. Ngayon, pagka nawala na yun, yung konting silay na yun, baka doon na bumagsak yung presyo. Doon na magtutuluyan, ano? Oo, dahil pag kumikit na. Kasi yung mga nakikita natin nakakaraan, berde. Na full yung sumbo, na parang milon, talagang 2,000 plus. As magkasunod nga yun. Nakapraso na lang siya. May presyo pa siya, kaya nga lang pababa na. Baka kung pumikit na yun, baka doon na bumagsak na yung presyo. Doon na yan, yung pang 500 na siya. Oo. Kaya may pag-asa pa yung mga pang buwan ng July. Kaya yung pitasin yan, may pag-asa pa yan. Kaya pagka siguro, yung susunod na batch, maaaring bumagsak na yung presyo. Mga buwan ng July. Oo, yan ang mga sinyalis niya. Sa bagay, kasi minsan, depende rin. Minsan July naman ang mataas. Nakaraan taon na July ang mataas eh. Pagka dumating na nga yung sitwasyon, magkakasabay-sabay na. Doon na babagsak. Doon na babagsak. Baka palagay ko, baka marami kasabay yun. Pan-July, ano? July. Kasi yung time kasi yung mga nasira ang bunga, nagpabunga ulit na panibago ulit. Kasi yung mga babae, kaya pa kasi ngayon eh. Kaya nga. Sabihin, may banaag pa na kulay yung kapraso na yun. Pag pumikit na yun, ayaw, doon na talaga. Tuloy-tuloy. Mga 600. Oo. Kadalasan kasi ang pinakamabagsak pagka sa Tagaraw 600, 500. Kaya yung mga po pwede ng pitasin na. Tirahan lahat pwede. Habang may presyo pa. Dahil sa inyo na yan, may posibilidad na talaga magtuloy-tuloy yung baba. Kadalasan niya yan ang tinitingnan natin eh. Hindi pa naman ako gimimintes ano. Oo. Kadalasan kaya nga sa tagal natin nagkakalamas yun ang halos ang pag nagpakita buo, tataas. Pagka full siya, talagang nagtutuha 2,000 plus. Pagka puno. Magkasunod pa. Pagkatapos unti-unti siya pumipikit, unti-unti siya bumababa. Tapos mayroon pang pangatlo, 3 yung sunod-sunod na yun. Yung size niya. Kaya tagal ng libo. Yung size na yan, na nakapakita yung senyalis niya. Padilo na yun. Pitasin na siya. Akto na. Akto na siya, no? Akto na. Dahil pitasin mo talaga siya. Kaya possible talagang bababa yun. Akto na yung presyo na yan. Yung senyalis niya. Ngayon, kung nakakita ka halimbawa nung medyo bubot pa. Nang bubot pa. Pag yun ay lumaki, yun ang magiging taglay nun. Yung baga, maabotan pa niya taas. Oo. Yung kasi, padilaw na yun eh. Yung kasi nakita natin nakakaraan. May bubot, pipitasin. Full siya yung buong bunga. Maliit pa. Nung lumaki, naging pitasin na. Ayun, doon na gumanda yung presyo. Doon nag-2,000 doon. Mainam naman at meron tayong senyalis. Pero hindi pa mahiin yun. Hindi ko siya. Pwede na magtuloy-tuloy yung pitas niyan. Nasubok na kasi yan eh. Karanasan na yun. Tulad yan ng kamatis. Yung kamatis, pag limito yung ganong kulay, babagsak ang presyo. Pabaliktad naman sa kamatis. Dahil naman kalamansi naman natataas. Kasi lagi pabaliktad lagi presyo niya. Sa kamote naman, pag limito yung mga kambal, babagsak din ang presyo.
Yung mga Sabihin kasi kampanya. dadami yung Bunga, yung laman. laman. Sa kumagay sabay-sabay yun. Saksa. Matagal din kasi ako nagkamote. Ah, Pag nakakita ako ng mga ganon, mga kamba, asahan mo na yun. presyo ng kamote. Kaya kung mamimili ka ng kamote, maghukay ka muna kung may kamba. Kung nakatsempo ka nakakita ka, huwag kang sisisid ng presyo. Nang mahal. Tataan ka. Kaya nga. Dahil malulugi ka. Pagka naghukay, lalo kung hukayin na. Oo. At meron ganon, medyo huwag kang sisisid ng presyo. Pataan ka na. Ngayon, yung mga bumili na umarkila ng bunga, kailangan, pitasin na nila yung papete. Medyo delikado yun. Kailangan ng bunga, lalo kung gahuli. Baka abutan, ano? Oo. Ganyan-ganyan noon yung binenta ko yung bunga ng kalamansi ko ganyan na presyo Pagkatapos maganda presyo ng binili. Inabutan ng baga. Inabutan ng bagsak. Kaya ba nagkahinugan yung kalamansi ko noon? Dahil naghihintay ng presyo ng mataas. Presyo yung bumili, gusto makabawi. Wala rin nagawa, nagkahinog. Hindi rin na presyo. Oo, ganun nangyari. Kaya yun yung mga palatandaan namin. Para yung kalamansi ay mapitas na ng maayos-ayos. Kaya yung mga pitasin, tuloy na. Huwag na kayo mag-igot. Dahil pagka nag-igot ka, baka mapunta sa saksa. Oo. Kasi tutusin niya yun papasaksa na ngayon ng kalamansi. Mabuti nga at may mga senyales na pinakikita ganyan. Nakakapaghanda. Nakakapaghanda ka. Noong nakaraang taon, nagpakita rin yan. Oo. Di naghintay pa tayo na taas. Kahinugan din. Yung kalamansi. Nung nagpakita nung nakaraan niya, nag-2 plus nun Hindi, yung mga latest na mga hinog noon. December, November. Nung magpakita naman nun, hinog na talaga. Kung 1/4 lang ang pinakita. 1/4 lang yun. Yung pinakita ko. Kaya mula matagal naman ang pagkabagsak na. Matagal naman bumagsak ang hanggang January, bagsak ang presyo ng kalamansi. Bagsak na, dinanako pa ng mga kawatan. Nandito pa ang kailangan. Matindi. Kaya magbubugtong hininga ka na lang. Yan ang mga katribya po, yung pa natin. Para po, kung meron kayong makita ang kalamansi na gano'n, na parang bilon siya, meron sinyalis yun. Kadalasan naman po, hindi naman nagbimintis po siya. Mintis man siya, sa tagsana lang din po ng maraming kalamansi. Pero yun, isa rin sa tinitingnan din naman namin. Makikita rin naman yun. Makikita rin naman yun. Pag halimbawa, dumating yung point na bumaba nga pala kalamansi, makikita naman ninyo. Kasi mahirap magsalita dahil nakadepende ang presyo ng kalamansi doon sa dating yan. Yung demand. Pag konti ang demand, automatic tataas. Pag marami ang demand, ay babagsak ang kalamansi. Sinyalis nga yan. Sinyalis. Dito naman sa amin, yung mga pang-July, kukunti lang dito kasi mga napitas na yung iba. Maliban na lamang sa ibang lugar, baka doon naman mas marami. Kasi hindi lang dito sa Nueva Ecija ang kalamansi, kalat yan. Pampanga, Tarlac, Isabela, kung saan na mayroong kalamansi rin. Kung yun sabay-sabay napipitas, talagang babagsak. May Davao pa. Meron pa siyang Mindoro. Marami pa pwede panggalingan ng kalamansi na pa pwedeng bumagsak. Pero ganun pa man, matagal pa rin po ang taas ng kalamansi mula nung mag-umpisa ng umangat. Kaya hanggang ngayon ay libo pa ang kalamansi naman natin. Kaya solid pa rin po mga pumitas tayo. Paparami yung factor ng limilito ngayon. Kaya maganda rin ng business ng kalamansi. Kaya hindi magbabagsak Maraming pinaggagalingan, pinaggagamitan. Nung dumadami yung kalamansi, dumadami naman yung mga factor na nagagamit. Nagpo-process ng mga juice. Tapos ginagamit sa sari-sari. May noodles, pabango, sabon. Lahat yan. Sa mga pagkain. Lalo na sa mga restaurant, number 1 yan. Pinakamaraming pinagagamitan ng kalamansi sa pangangailangan ng tao. Kaya araw-araw. Kaya nga unang nauubos sa mga palengke, kalamansi Saka kuwan. Kaya lagi press ng press Isang sinyalis ng kalamansi na kailangan sa lahat ng panahon na kailangan ng tao. Sa lahat kasi ng panahon yan may bunga. Kaya nga, hindi siya namamanahon. Hindi siya namamanahon. Ibig sabihin kasi nun,
Sa lahat ng panahon, kailangan sila ng tao. Hindi Kaya siya kailangan mawawala. tuloy-tuloy ang paggamit ng tao niya. Kaya gawa nga sa pangangailangan ng katawan ng kalusugan ng tao, nagagamit din yan. Kaya continuous ang kanyang Sa pagbulaklak. gamot, na panggagamot sa mga pangasakwa ng tao. Pagkain. Kaya nagagamot sa tao yan eh. Kaya kailangan talaga ng tao yan. Meron naman prutas na isang beses lang. O isang beses. Yun ang nakapanahon na kailangan ng tao. Mangga, isang beses. Palubad, yakaso, Palubat. Yan. duhat. Yung kalamansi, continuous. Kaya nakagandahan niya. Yun ang isang kanyan na talagang kailangan ng tao sa lahat ng panahon. Yung katangian ng kalamansi. Kaya yung kalamansi, monthly, bulaklak na bulaklak. Kaya tuloy-tuloy. Kaya Tuloy-tuloy ka napakainom pumitas. na aga eh. So, nung usok pa lang sa araw-araw. Wala tayong tanim na umuwi ng kalamansi na na-experience natin. Manda na ako sa lahi. Kulay, swerte lang. Lahat ng klase namin sa lupa halos ay naitanim ko na. Sa ibang pa pagka nagtanim, halimbawa, may, kamte, mani, basta mani ka, mag-aararo ka na naman, magagaya ka na naman. 4 na buwan na mauli yun. Oo. Pag kumalamidad naman, ay back to zero ka. Pagka babagsak ang presyo. Oo. Ay sa kalamansi, ay tuloy-tuloy mo, kahit may kalamidad, ay may lasa ka. Kaya yung kailangan mo sa kalamansi. Pag-aalaga mo, pero pag hindi mo naman naalagaan, ay wala kang bunga na mapipitas. Kaya lang, gusto mo magtanim ng kalamansi, kung ang lupa mo naman na hindi pa pwede mabuhay ang kalamansi. Pahain. Tatanaw-tanaw ka lang doon sa may kalamansi. Kaya Pero naman pwedeng tanim ng kalamansi. Wala ka naman ipandidilig pagkatagaraw, bali wala rin. Kaya hindi lahat pwede Kaya magtanim. hindi lahat pwede magtanim. Kahit gusto mo ng kalamansi. Kaya hindi naman pwedeng mabuhay ang kalamansi sa lupa mo. Ay, buki rin. Manood ka na lang doon sa may kalamansi. Sa palay, limitado talaga kita mo rin dyan. Although kailangan natin talaga ng palay at bigas. Kailangan talaga natin yan. Hindi mawawala yan. Hindi lahat ng lupa ay pwede mo pagganyahan ng palay. Ayun niya. Pero wala kang mababalitaan na nagjumakpat sa palay. Oo. Pero sa kalamansi, marami kang mababalitaan jumakpat sa kalamansi. Kasi palay may price control. Kaya Pag mababa naman ang presyo ng palay, hindi rin naman nakukontrol. Nakahirapan sa mga magsasaka ng palay. Pag malaki na bumabagsak, gastos. hindi nakukontrol yung presyo. Ba't pag tumataas, kinukontrol? Yun niya. Kaya hindi makabawi yun. Kaya kawawa ang kalagayan ng mga magsasaka. Yun naman ginagamit ng magsasaka, hindi naman bumaba ang presyo. Pero mas mataas pa rin. Mas mataas. Kaya obligado kung magsasaka dahil hindi naman naani. Pagka hindi bumili ng gamit ng mga produktong ganon. Kaya nga nananatili ang magsasaka low profile. Kaya kung hindi talaga susuportahan ng gobyerno yung magsasaka. Pabagsak na pabagsak. Kaya nangyayari sa karamihan sa magsasaka, binibenta na yung lupa nila. Hindi na rin mapag-ani na maganda. Oo, doon sa mga talagang mayayaman, ang ginagawa naman ng mayayaman, na negosyante, gagawin subdivision. Mas lalo lalaki ang kuwan. Lalo lumiliit ang lupa natin pinggagalingan ng pagkain. Nataniman. Kaya, paano babagsak ang presyo ng bigas? Dumadami kumakain. So, konti yung pinanggagalingan, ayaw naman tumaas ang palay. Lalo pag nakalamidad yung palay mo. Sa halip na makabawi ka, luging-logi ka. Maganda inani mo, nakalamidad. Bagsak. Lalo ang presyo. Baka pagkain ng itik, minsan itatanggihan pa. Iba nga, hindi kakain ng itik yan. Yun, andun ganun kawawa ang mga magsasaka. Ganun kalungkot ang nangyayari sa mga magsasaka pagka ganun. Pero pagka ang kalamansi, may bunga kalamansi mo. Huwag ka lang maghihintay ng mataas. Pang gastos ka pa rin. Pitasin mo na. Para palitan uli na panibago. Palitan ng bago. Kaya naman sa kalamansi, pagka nakuha mo na yung bugsak ang presyo, babawi ka sa kasunod, may kasunod naman bunga yun. Medyo tataas ako. Hindi naman pag pinitas mo, ala nang matitira, bakit pang matitira yun. Yung 0-0 ka na talaga. May pambawi ka. Ngayon, pag lumaki na yung kasunod nun, mamumulaklak na naman ngayon yung pinagpitasan mo. So, paano kumahihintod sa bunga ng kalamansi? Tuloy-tuloy. Kaya basta tuloy-tuloy alaga, tuloy-tuloy ang bunga. Tuloy-tuloy ang harvest mo. Tsaka ang kagandahan naman niya, kahit na marami mga nagsipagtanim, hindi naman sabay-sabay rumaan. Hindi na sabay-sabay naman. Nanatili pa rin yung
pagtaas niya. Kaya nga yung paraan tinuturo natin para naman doon sa ibang hindi marunong, sayang yung ginagastos, hindi umaano. Kaya lumilipas yung panahon na hindi nila pinag-harvest. Kaya nagtuturo tayo nung para makinabang sila. Hindi kaya pabagsakin na hindi mabibili tulad ng mga kamatis yan. Na itinatapon. Tinatapon talagang traktak tinatapon. Hindi ka mabili. Sa kalamansi wala pang ganyan. Hindi mangyayari sa kalamansi. Yung kalamansi sira, pwede itapon yun. Pagka pinita nung naluto. Muulan na yung naluto. Talaga tatapon yun. Hindi pwede pa kinabangan. Hindi mabibili. Basta mga nahalasan. Pero meron bumibili ng sirang kalamansi, ginagawang pataba. Oo, gano'n. Sa parte ng Davao. Kailangan na marami. Yung maraming mga gulay na inaanin na pagka talagang dumagsa, talagang itinatapon na trak-trak. Siling panigang. Yeah. Siling labuyo. Ako, talagang pero, repolyo, kamatis. Yung labuyo, may paglalagay dahil pa pwede mo siyang ibilad. I-dried siya. Pero yung panigang, wala. Dahil mga repolyong tinatapon. Hindi siya pa pwedeng i-dried ang repolyo. Ang kamatis pa pwede, kaya lang matrabaho daw pagka i-dried pa. Mahirap yung kamatis sa ganun. Kaya lalo kung nag-uulan pa. Nabubulok Sisira lang. Ketchup yun. Hindi naman kayang agarin ng magkaketchup. Sa kanila yung pinanggagalingan ng ketchup may sariling buto. Variety. Yung ketchup naman kasi maraming produkto na sasabi. Sa akin lang, ginagawa ketchup. Kaya nga, may tomato ketchup, banana ketchup. Yung katangi. Kaya kagandahan niya ng kalamansi, mga katribya. Ito, mga katribya. Pili tayo ng ating hinog. Magandang umaga po sa lahat. Farmer. Tayo po ay uli ng ating kasi nakuha po yung lawan ng mga pwede sin. Dahil marami naman uli pong mga nagpipitan. Kaya lahat ng mga malalaki kukunin ng kunin. Para hindi po tayo ma-rage can. Yan yung mga matitira naman natin. Yun naman ang ating pansunod. Mga katribya. Yan. Walang natin po yung isa lang naman po yung ating kukunin na bag. Tayong kalahating red bag ating napipitas. Naman po niyan ay nakalaki ating kalamansi. Hindi siya mahirap itasin. Kitang kita. Pakita tayo palatandaan. Yun. Ito. Pakita na naman uli. 1/4 na lang anak. 500. 500, 600. Kailangan talaga hiriti na ng hiriti. Hindi, yung ganyang kalaki siguro. Pagka pinalipas mo, magiging ganyan ng presyo. Oo. Yeah. Kaya pitasin na ng pitasin. Kaya lahat na po pwede. Pitasin na ng pitasin. Meron kasi tayo mga katribang palatandaan. Pagka bababa ka naman siya, nagpapakita yung bilon na yun. Hindi naman po natataon dahil kadalasan na gano'n ang aming tinitingnan. Totoo naman. Talagang bumababa nga kalamansi. Meron kaming hudyat o warning. Pahinga muna tayo at nakakalahating red bag na tayo.
ng ating pitas. Ah, ipakyaw niya ang Yung namang sagad ang laki, nandun namang baba pero yung mga maliliit doon, nandun pa yung mataas, libo pa yun. Okay. Ito, mga trivia, tayo napuno na po ng ating kalahating ito, isang red bag. Lagyan na muna natin ating hinog. Konti pa lang yung mga hinog, mga katribya. Tandaan niya, pagka lumaki masarap pong pitasin. Doble sa isang red bag kumpara mo sa maliliit. Libo ang kalamansi, tapos maliliit pa bunga, halos wala matitira sa kalamansi ninyo. Tapos wala kayong mapipitas. At least yan lumaki. Yan, sobra pa tayo nito dyan. 30 mahigit ang ating pwede maging timbang. Yun. Tayo sa red pack. Ay gamot tayo. Pakita na yung ating isang senyales. Siguro yung malalaki na yun. Alam mo ganun kalalaki ang size na magpa 500. Siguro August tsaka September yun. Ito sa baba na yan. Yan ating nalaglag. Nalaglag. Ayoko din mga ber. Yan yung isa. Pinyo. Ay kamote. Ano na laki kamote nito? Yan. Yan yung nagpakita na nakaraang taon. 500. May posibilidad niya. Yung ganyang size. Pwedeng kumuha siya. Tandaan. Ingay. Doon naman matindi tao na yan. Ito yung kadalasan natin tinitingnan pagka makakakuha kami ng parang bilog. Mababa po ang presyo ng kalamansi. Ngayon, hindi pa masyado dahil halos marami po yung mga kasabayan natin, yung mga nasira ang bunga. Marami pong mga nalaglag. Sa init, saka doon sa insekto. Saka yung time na tayo po yung nag-spray, nag-uulan. Pagkatapos mag-spray, saka mag-uulan. Kaya halos nahugasan yung mga gamot. Yung pong mga insekto, mga nakaporma. Yun ang status natin. Kaya pinipitas na natin yung mga pwedeng pitasin. At least makuha man natin po yung ating pinuhunan, babawi. Yung susunod na bunga naman, yun naman ang ating kita sa ating kalamansi. Pero yung pipitasin natin na ito, halos doon sa puhunan lang po natin ito ilalagay. Yun ang huwag mawawala. Ang puhunan. Pag nawala ang puhunan, wala, hindi ka makakapag-alaga. Isang bak na tayo. Variety. Yung ketchup naman kasi maraming produkto na sasabi. Sa akin lang, ginagawa ketchup. Kaya nga, may tomato ketchup, banana ketchup. Ayan, yung katangian. Kaya kagandahan niya ng kalamansi, mga katribya, ay continuous. Dahil araw-araw kailangan ng tao ang kalamansi. Okay, sige. Next, kita na po tayo pupukas. God bless inyo lahat.